Hello, this is Rosal again, your evangelist. Our title for today is The Sanctuary Shall Be Cleansed. Rosal Rabi. Daniel 8:14. At sinabi niya sa akin, hanggang sa 2,300 na hapon at umaga, kung magkagayoy malilinis ang santuaryo. And he said to me, for 2,300 days, then the sanctuary shall be cleansed. Day of Atonement or Day of Judgment. Araw ng magbayad o araw ng paghukom ng mga tao. Day of Atonement or Day of Judgment. Ito ang hitsura ng templo ng unang labas nila sa Ehipto, nang wala pang mga gusali, tolda pa lang. Ito ang kabanal-banalang dako narito sa loob ng kahon ng ito. Ang 10 utos ng Diyos na isinulat niya sa 2 tapyas na bato at 2 anghel nagbabantay. Sa labas ng kortina o banal na dako at dito, sinusunog ang mga handog para sa alay sa Diyos sa bawat magkakasalang mga tao, at dito rin isinasagawa ang iba pang mga seremony. Here, the temple of God, when the time of Israelite out from Egypt, at that time they have no building, just made by tent. Here, the space of holy place, in the side the box was the 10 commandments of God, and 2 angels watching. Outside of the curtain or holy place, the burned space, they burned the offers to God for them sins and other ceremonies doing here. Since peoples got failed to sins, the Lord gave them instruction. They need to offer them, God forgive them. Leviticus 4:3-2. Kung nagdala ang tao ng handog para sa kasalanan nila, kailangan babaeng tupa na walang depekto. If the people bring a sheep as their sin offering, it must be a female with no defects. Sa labas ng tolda ay lugar ng sinugan ng mga handog para sa kasalanan ng tao, para amoy ng Panginoon Diyos ang usok na pupunta sa langit. Outside of the tent was placed, burn the offers, lamps, then the Lord can smell the smoke going to heaven. Luke 2:10. At sinabi sa kanila ng anghel, huwag kayong mga takot, sapagkat narito, dinadalhan ko kayo ng mabubuting balita ng malaking kagalakan na siyang nasa buong bayan. Have I not commanded you, be strong and courageous? Do not be afraid, do not be discouraged, for the Lord your God will be with you wherever you go. Ganito po yung ginagawa ng mga naglilingkod sa dambana. Pinapatay itong babaeng tupa at sinusunog at yung mga maaamoy ng ating Panginoon Diyos para maalis yung kasalanan ng taong nagkasala. Dahil dito, pinatatawad niya tayo. This is what you do to those who worship the altar, killing the sheep and burning it, and you will smell the smell of the Lord our God, so that you can take away the sin of the sinner. Because of this, He forgives us. Nang namatay na ang ating Panginoong Hesukristo, ay natupad na yung pangako ng ating Diyos Ama kay Amang Abraham, sa lahi mo manggagaling ang manunubos at ililigtas ang marami. When our Lord Jesus Christ died, you have fulfilled the promise of God the Father, Abraham. To your descendants, the Redeemer will come and save many. Nang mamatay na ang Panginoong Hesukristo,
ay natapos na ang sakripisyo ng mga tupa sa wakas. Hindi na sila papatayin para sunugin sa altar, natapos na ang sakripisyo nila. When the Lord Jesus Christ died, the sacrifice of the sheep was finally finished, and they were no longer killed to burn on the altar. Pero nang mamatay ang ating Panginoong Hesukristo sa krus, ay nahapak ang kurtina sa templo mula sa ibaba hanggang sa itaas. Ang ibig sabihin po nito, natapos na ang pagtubos ng Panginoong Hesukristo sa libutan sa lahat ng mga tao. But when our Lord Jesus Christ died on the cross, the curtain of the temple was torn from bottom to top, which means that the redemption of the Lord Jesus Christ was finished. Na ngayon po ay naghihintay na lang po tayo ng ikapitong salot at darating na po siya. Tapos na din po ang pagsisiyasat ng Panginoong Hesukristo sa aklat ng buhay. At lahat ng nakasulat ng pangalan doon ay silang mabibigyan ng buhay na walang hanggan. At lahat ng nakasulat sa aklat ng masasama ay susunugin kasama si Satanas sa dagat-dagatan pang apoy. Now we are waiting for the seventh plague, and He will come, the Lord Jesus Christ has finished investigating the book of life, and all the names that are written on it will give them eternal life. And all that is written in the book of the wicked shall be followed with Satan, the lake of fire. Thanks to all of you. Watch, subscribe, like, and share too from Angel's Message Inc. Rosal Rabi.